Amen and amen. Praise. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. So, let's continue to be in a position of worshiping our God this morning. Okay lang po kahit nakaupo kayo. So, let's continue to honor the presence of God here in this place. Let's declare that He is our holy God, the one who is seated on the throne, that He is high and lifted up, that He is exalted in our midst. Hallelujah. Holy is the Lord, holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Come on, sing with me. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Oh, you are holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. You are holy God. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. We worship you. Oh, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, for the last time, let's declare that our God is holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you, Jesus. We worship you here in this place. We welcome your presence, God. Oh, you are high and lifted up. You are high and lifted up, oh God. Fill this place with your glory.
Fill this place with your presence, Jesus. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Holy God, we adore you. We glorify you in this place. Be exalted in our midst. Be exalted in this place. Oh, Jesus, be revealed. Jesus, be exalted. Jesus, be glorified. Oh, holy, holy, holy God. You are holy, you are holy, you are holy. Yes, oh Jesus. You are seated on your throne of glory. Oh, we worship you. We give you praise this morning, oh God. Oh, be exalted, God, above the heavens and above the earth. Oh, let a King of glory come. Let a King of glory come. We open up the gates and we let the King of glory come. Fill this place, oh God, with your presence. Fill this place with your glory, oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, we worship you. We worship you in the beauty of your holiness. We worship you, our King of glory, the one who was and is to come. Oh, our soul yearns for you. Our soul yearns for you, God. Oh, fill this place, Lord, with your presence. Fill us, oh God. Holy Spirit, we ask this morning that you will minister upon each and everyone's heart. Lord, walang lalabas mo, Panginoon, sa umagang ito na hindi mo, Panginoon, kakatagpuin, oh God. And we thank you because you are our awesome, great and mighty God. Oh, we worship you here in this place. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Hallelujah. For the very last time, let's sing to our God. Oh, He is holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you. Holy is the Lord. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne. Seated on the throne of glory, high and lifted up. Your presence fills the temple when we worship you. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. As we continue to honor you and worship you here in this place. Oh, Jesus. Come take your place. As you have said in your word, you inhabit the praises of your people. Come take your place, God. Come take your place in our hearts, in our midst, in this land, in this nation, oh God.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to the highest. Glory to our King. Glory to the Prince of Peace, to the Lamb of God. We worship you, O God. Thank you, for you are awesome in this place. You are worthy, O God. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God. We'll lift your name on high. Continue to be exalted and be lifted up. We worship you, O God, and thank you, O God, for your presence. To continue, O God, to fill this place, fill our hearts, O God, that any distraction of the enemy will not prevail. Any, O God, retaliation of the enemy, O God, will be destroyed, O God, by your power, with your glory, O God, and let your angels, O God, minister, O God. Let the ministering angels come and minister to each and every one of us. Let the walls of fire, O God, surround this place, and even, Panginoon, sa mga kapatid po namin na kasama namin sa live streaming this morning. Lord, let your presence fill them wherever they are, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Yes, O God. Continue, O God, to be glorified. Lord, wala po, Panginoong pangalan, wala, Panginoon, sino man na maitataas, O God, Lord, sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang po, Panginoong Jesus. O Jesus, be lifted up. Jesus, be glorified. Jesus, be exalted above the heavens, above the earth. Yes, O God, Lord, tunay nga po, Panginoon, ang iyong pangalan, O Diyos, ang pinakamataas na pangalan. O God, Lord, yes, O God, sa balat ng lupa. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagdakila. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lord, yes, O God, we continue to honor you, O God, here in our midst, here in this place. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise be to God. Tayo po ay dumako po sa salita ng Diyos this morning. So, lahat po tayo ay overcomer. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are an overcomer. Sa Tagalog, mananagumpay ka. Naku, mukhang hindi po kumbinsado yung inyo pong, yung inyo pong pagsasabi. Alam niyo po ba, nung ako po ay nandun pa po sa dating church na pinag-servan po namin ni Pastor Alvin, meron po ako dong isang kaibigan na pag nagkikita po kami, lagi niya pong bati sa akin, tagumpay. O kaya po kahit po sa chat, ganon, tagumpay. Kumbaga para pong, it's a declaration. Amen? So sabi nga po, ang mga salita natin ay may kapangyarihan. Amen? Ito po ay sinasamahan ng banal na spirito, lalo na po when we are declaring the word of God. Sa umaga pong ito, ayan, we are still in the, pinag-aaralan po natin is about overcomer. At ito po ay pinamagatan ko pong we are overcomer in Christ Jesus. Amen? So, sama-sama po nating basahin sa 1 John 5. Mag-start po tayo sa verse 1 until verse 5. So, sabi po dito sa NLT, New Living Translation po ang aking gagamitin. Sabi po dito, everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves his children too. We know we love God's children if we love God and obey his commandments. Loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. Verse 4, ito po yung pinaka-key verse po natin. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that, sabay-sabay nga po nating sabihin,
Jesus is the Son of God. Minsan pa po sabihin po natin, Jesus is the Son of God. Amen. Sabi nga po ay, sa mundo daw pong ito, kung sino daw po ang nananampalataya, naniniwala na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos, sabi nga po, He has become the children of God. Tayo daw po ay tatawagin din na mga anak ng Diyos. Amen? So sabi nga po, hindi lang po na alam natin, pero pinaniniwalaan po natin na ang Panginoong Hesus ang anak po ng Diyos. At sabi nga po dito sa verse 2, malalaman daw po natin kung sino yung mga totoong anak ng Diyos. Sino daw po? Yung mga nagmamahal at sumusunod sa commandments ng ating Panginoon. So sabi nga po, loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi daw po kabigatan ang pagsunod sa salita po, sa atin pong Diyos. Amen? At sabi nga po ito sa verse 4, for every child of God defeats this evil world. Alam po natin na ang mundo ay pasama ng pasama. Sabi po sa Isaiah 60, gross darkness will cover the earth. So, whether we like it or not, ay talaga pong, ang mundo pong ito ay hindi po pabuti, kundi pasama, as the Word of God said. Pero sabi nga po, ang mga anak po ng Diyos, sino na po ang mga anak ng Diyos dito dahil tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Naku, yung iba ay hindi pa yata po sigurado. So, dapat po siguraduhin natin na tayo po ay anak ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen po? At sabi nga po, we can win this battle sa pamamagitan daw po ng paniniwala sa ating Panginoong Hesus. So sabi nga po, sa Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So lahat daw po ng mga anak ng Diyos ay pinangungunahan ng Santong Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ang magtuturo sa atin paano maging matagumpay o paano maging overcomer sa mundong ibabaw po na ito. So, sabi nga po, naalala ko po nung youth service, last month po ba yata yun? Kailan ba yun? Last month, no? Or early this month? Meron po akong pinakita sa mga youth na alam niyo po ba sa Japan, dahil nga po doon ay, kumbaga, ang lindol po sa kanila ay normal na lang. Dito po sa atin, pag may konting nahilo ka ng konti, uy, lumindol ba? Di ba? Ganun po na parang, nalula ako or nahilo ko, lumindol ba? Di ba po, nitong mga nakaraan, sunod-sunod po yung mga lindol. Sa Japan po, normal na ang lindol. Hindi na po sila parang na sobrang natatakot or kasi nga po yung kanila pong bansa ay kumbaga talagang marami pong fault lines na halos every year talaga pong ilang lindol po ang kanilang nararanasan. At alam niyo po ba, dahil po lagi nila itong nararanasan, kumbaga, even sa school po sa mga schools po doon, meron silang, Kuya Henrik, pwede ba nating ipakita? Nandyan pa ba? Na yun nga, meron po silang pinapagawa sa mga students na parang gagawa sila ng tower at liligligin nila ito. Kumbaga, titignan sino yung matitirang or sino yung makakagawa nung pinaka-matibay na na tower. Ayan. Medyo maliit lang po pero ayan, hopefully makita po natin dito sa ating monitor. Na talaga pong sa una po, ang ligligan ay medyo konting yugyugan pa lang or konting ligligan pa lang. Pero po, patagal ng patagal, palakas ng palakas. Nakikita po ba? To the point na habang tumatagal, kumukonti po yung nakatayong mga building or yung mga tinayo po nila. At alam niyo po ba, mapapakita ba natin, Kuya Henrik, okay lang, kahit hindi na, it's okay. At alam niyo po ba, ano po yung pinaka-importante para sa isang structure na hindi bumagsak
habang lumiliglig or habang niyuyugyo, ginagalaw yung yung surface po nila. Ano pong pinakamahalaga doon? Yung nasa taas po ba? Yung nasa gitna po ba? Yung nasa ibaba, the foundation. Di ba po? Napakahalaga po ng foundation. Alam niyo po ba, sa atin din pong mananampalataya, napakahalaga po ng foundation. Bakit po? Kasi doon po tayo kakapit. Ayun, kumbaga sa puno po, napaka-importante gaano kalalim ang ugat ng isang puno para dumating man po ang malakas na bagyo, malakas na hangin. Medyo mag-sway man po yung puno, pero dahil malalim ang ugat niya, hindi siya babagsak. Tama po ba? Ganon din po sa ating mananampalataya. Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, dapat po ay ang ating foundation ay talaga pong founded. Saan? Kanino? Sa atin pong Panginoong Hesus, hindi kay bishop, hindi kay pastor, hindi sa church, hindi kung kani-kaninong tao or sekta, kundi po sa Panginoong Hesus. Amen? Our foundation should be founded in the Son of God, in our Lord Jesus Christ. Sabi nga po ay parang katulad po ng mga bata, na bakit po ba natin sila tinuturoang magsulat? Bakit po ba natin sila tinuturoang magbasa? Ayan, napakita na. Sige, habang pong pinapakita ni Kuya Henrik. Ayan po, lumabas na. Bakit po ba natin tinuturoang magbasa, magsulat yung mga bata? Because it's a foundation for them. Ano po, na pag tayo po ay habang lumalaki, di ba? Napaka-importante, marunong po tayo magbasa. Marunong tayo magsulat. Ayan po, ayan yung mga, yung mga estudyante, may kanya-kanya silang mga, structure na ginawa. Yan, kumbaga parang paano po nila pinatayo yan, so nasa sa kanila po yan, paano yung, kung ilan bang paa, 4, 3, 6, 8, nasa sa kanila po yan. Pero tingnan nyo po, habang nililiglig po, may mga bumabagsak na. Ayan po, di ba? Ginagalaw po yung yung surface. Kumbaga parang sa earthquake po ay nililiglig, ginagalaw, niyuyugyog. Yan po, tingnan niyo, may nagbabagsakan. Bakit po? Kasi yung foundation po nila ay hindi po matatag. Ayan po, palakas po ng palakas. Kumbaga iba't iba pong intensity. Yung paggalaw ng lupa or nung kanila pong kinatatayuan. Oh, ayan po, medyo matibay-tibay yung pagkakagawa po doon kasi talagang kahit na anong yugyug ay hindi po natutumba. Ayan. So, alam niyo po ba, ayun, may bumagsak na. Ayun, may nagbagsakan na po, di ba? Ayan. Okay po. So, thank you, Kuya Henrik. Okay na po yan. So makikita po natin na pag po ang ating foundation ay matatag, matibay, talagang nakakapit po ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Katulad po nung pagliglig na yon, anuman po ang ligligan na ating kaharapin, anuman pong pagsubok, suliranin ng ating kakaharapin, mananatili po tayong nakatayo. Bakit po? Dahil sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga po ay, ang kaharian po ng Diyos ay hindi maliliglig. Sabi nga po, the kingdom of God will never be shaken. Amen? Na pag sa Panginoon po tayo, nakahawak sa Panginoon, yung pananampalataya po natin sa Panginoon ay, kumbaga sa po ay, doon po talaga tayo nakatayo, ay kahit ano pong dumating, magpapatuloy po tayo sa Panginoon. Naalala ko lang po, may kaibigan po yung pinsan ko na nag-commit po siya sa isang church. Noong una po, talagang nakita po namin yung kasigasigan niya, talagang grabe po siya mag-share kahit sa mga kaklase nila noon. Pero mali po yung foundation niya. Alam niyo po ang foundation niya? Na kay pastor. Kaya po nung may nakita po siyang kinatisuran niya, kinadapaan niya kay pastor, nawala na po. At ang nakakalungkot hanggang ngayon,
Hindi pa po siya bumabalik kay Lord. Bakit po? Mali ang foundation. Kaya dapat po tayo, kung gusto po natin talagang maging overcomer, maging mananagumpay sa buhay po na ito, dapat po ang foundation natin, ang pananampalataya po natin ay nasa Panginoong Hesus. Amen? Hindi po nasa church, hindi na kaninong tao, kundi po nasa Panginoong Hesus. So sabi nga po, who Jesus is and what He has done for us. Medyo anuhan lang po natin to ng konti para po, kumbaga, muli po, let's refresh our foundation. Amen? Na dapat po dito tayo nakatayo. Una po, He is our Lord Jesus Christ. Number one, He is the Son of God. Katulad po nung ating binasa dito sa ating, ating text ngayong morning na ito, nasa 1 John 5, that He is the Son of God. Sabi po sa Luke 1 verse 35, sabi po nung angel kay Mary, and an angel tells Mary that the child she will bear shall be called the Son of God. At ang tinutukoy po nito ay ang ating Panginoong Hesus. Amen po? That He is the Son of God. Na ang dadalhin daw po na bata sa sinapupunan ni Mary ay hindi ordinaryong tao lang. Kundi siya po ay anak ng Diyos, ang sabi po nung angel kay Mary. At sabi po sa 1 John 4:15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. Kung sino daw po ang nagkukumpisal or nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos, sabi nga po, God abides in Him and He in God. So, pinapatunayan po dito na ang Panginoong Hesus po ay ang anak ng Diyos. At sabi nga rin po sa Matthew 14:33, the disciples confess, you really are the Son of God. Yung mga disciples po mismo ng Panginoong Hesus nung time na yon, sinabi po nila sa Panginoong Hesus, ikaw nga ang anak ng Diyos. At ito po, very well-known verse sa atin po. The John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba po? So, ang Panginoong Hesus po ay anak ng Diyos. Amen? Hindi po siya tao lang. He is 100% God and 100% man nung siya po ay dumating dito. Amen? Kaya po kung may kakatok po sa inyong mga bahay at sasabihin po, si Jesus daw po ay tao lang, reject that, yung kanilang sinasabi. Because the Word of God says that Jesus is the Son of God. Amen? Sabay-sabay nga po nating sabihin, Jesus is the Son of God. 1, 2, 3. Jesus is the Son of God. Amen. Dapat po, ayun ay, kumbaga, ayun po ang foundation natin. Amen? That is truth. Totoo po yun. Hindi yun haka-haka, hindi lang po yun sinabi nung kanino man, kundi po sa salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Amen? And we believe on it. We stand on it. Amen? Sabi nga po ay, ayan, ano po ba ang mga ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Number 1 po, He took away the sin of the world. Makikita po natin to sa John 1:29. Sabi po dito, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ayan po. Sabi po to ni John the Baptist sa ating Panginoong Hesus. Nung parating po ang Panginoong Hesus, sabi po ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So ang ating Panginoong Hesus po ang nag-ako ng ating mga kasalanan. At sabi nga po, inako niya po ito, kinuha niya ito sa atin. At sabi po sa 1 John 3 verse 5, but you know that He appeared so that He might take away our sins. Ang Panginoong Hesus daw po ay dumating dito para po kunin ang ating mga kasalanan. And in Him is no sin. Na ang Panginoong Hesus po natin ay walang kasalanan. Na kinuha niya po, inako niya lahat ng kasalanan sa natin. So, ano man po ang kasalanan natin, maliit, malaki, di ba po? Kumbaga, karumal-dumal man o hindi, whatever kind of sin it is, ang katotohanan po, kinuha na to ng Panginoon. Sabi nga po, we just have to believe that Jesus had took away our sin. Ngayon po, dahil alam naman natin po na kinuha na ng Panginoon ang ating kasalanan,
ito po ba ang magiging daan para patuloy tayong magkasala? Hindi po, di ba? Dapat nga po, dahil alam na po natin na kinuha na ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan, we should live according to His will na po. Amen? Hindi na po yung sa kagustuhan lang natin. At sabi nga po, madalas po nagkakasala tayo pag ginagawa po natin yung own desire po natin. Amen? Yung sarili nating kagustuhan. At sabi nga po, ayan po yung una, He took away the sin of the world. Number 2 po, He carried our weaknesses and sorrow. He was pierced, crushed, beaten, and whipped. Sabi po sa Isaiah 53 verse 4 to 5. Makikita po natin, sabi po dito, yet it is our weaknesses He carried. So yung mga kahinaan daw po natin, what kind of weaknesses we have? Ano man po yan, kinuha na po yan ng Panginoong Hesus. Kinary niya na po sa Kanya, di ba? It was our sorrows that weigh Him down. Yung mga sorrow po natin. Nakakalungkot po nitong nakaraan, na balitaan po ba natin na yung pong bunso na anak ni Kuya Kim at Chensa ay pumanaw na. At yung pagpanaw niya po ay hindi po maganda yung kumbaga way. Dahil sabi nga po, it was a suicidal. Nakakalungkot po dahil marami pong kabataan ngayon, they are looking their identity or nakabatay po ang pagtanggap nila sa sarili nila to what others say about them. Diba? Baka tayo po ay ganun pa din. Hindi po dapat tayo nakadepende kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin. Amen? Yes, minsan po, God is using other people to tell us na meron tayong mga kailangang itama, may mga mali, pero po yung identity natin should be found in Christ. Amen? Kung ano po yung sinabi ng Diyos sa atin, that we are loved, that we are forgiven, that the Lord gave His life for us, that we are seen. Kasi nakakalungkot po, no? Maraming, lalo na po mga kabataan ngayon, they are, yung feeling po nila, rejected sila, hindi sila nakikita, o kaya feeling nila, nag-iisa sila. Hindi nga lang po minsan kabataan minsan kahit, matatanda na, di ba? Ganun ang nararamdaman. Honestly po, kahit hindi nyo na po itas yung kamay nyo, sino po ang nakakaramdam ng ganun? Na minsan, feeling mo mag-isa ka. Feeling mo walang nakakakita sa'yo. Feeling mo walang nakakakita ng paghihirap mo. Feeling mo parang hindi ka man lang nakakamusta ni ganito, ni ganyan. Sometimes po, we tend to get attention from other people. Pero ang Panginoong Hesus po ay, sabi nga po, hindi pa po tayo pinanganganak sa mundong ibabaw na ito, binayaran niya ng ating kasalanan. Di ba? Kumbaga, yung isip po ni Lord, nasa atin na. Wala pa tayo sa mundong ibabaw na ito. So, paano po natin sasabihin na hindi tayo, walang nagmamahal sa atin, walang nakakakita sa atin? Meron po. Dahil lahat po nung mga sinasabi na walang nakakakita sa atin, walang nakakaramdam ng nararamdaman natin, walang nakakaunawa ng nangyayari sa atin. Lahat po yun ay kasinungalingan ng kaaway. Because the truth is, God cares for us. Jesus cares for us. Jesus loves us so much. Amen? Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? 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 Kaya wag po nating iisipin na walang nagmamahal sa atin, walang kumakalingan sa atin, walang sabi nga po, it was our sorrow that weighs Him down. Ibig sabihin yung sorrow po natin, yung mga kalungkutan natin, yung yung kumbaga kalumbayan natin, lahat po yun, kinuha na ni Lord. Amen? At sabi nga po, and we thought His troubles were punishment from God, a punishment for His own sins. But He was pierced for our rebellion. Ayan, minsan po, di ba, sabi nga po, yung akala natin, yung pagre-rebelde, wala ng kumbaga wala ng kasagutan. Pero sabi nga po, sa mga, kumbaga, nasaktan po ang Panginoong Hesus dahil sa
sabi nga po, He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Kumbaga, tinanggap po ng Panginoong Jesus, He was beaten so that we could be whole. Kumbaga, lahat ng dapat po na para sa atin, inako na po ng Panginoong Jesus. He was whipped so we could be healed. Diba? Sabi nga po, sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na. Kaya po anumang sakit, ito pong katotohanan. Wala pong sakit na hindi po kayang pagalingin ng Diyos. Amen? Amen? Wala pong kumbaga, sa science po, marami pang dinidiscover. Pero po sa Panginoong Jesus, because in our God, because He is all-knowing God, sabi nga po, lahat ay may kumbaga, may kasagutan. Meron pong, meron pong solusyon lagi si Lord. Amen? Kaya nga po, yan nga po, kaya nga sabi po dito, He carried our weaknesses and sorrow, He was pierced, crushed, beaten, and whipped, para po lahat yun sa atin. Amen? Ginawa po lahat ng Panginoong Hesus yun para sa atin. Sabi nga po, that should be our foundation. Kung sa tingin mo ngayon nahihirapan ka, let's think po, ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Amen? Ano yung sakripisyo na binigay niya po para sa atin? Hindi po yun para sa mga Hudyo lang nung unang panahon, para sa mga disipulo, hindi po. It's for every one of us. Amen? Dahil ganun po tayo kamahal ng Diyos. That should be, kumbaga, dapat po yun ay foundation din po natin. Para po, may dumating man na mga kasinungalingan ng kaaway, na wala ng kagalingan yung sakit mo, wala ka ng pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay mo, hindi po natin tatanggapin. Bakit po? Because we know the truth. Amen? Kaya po kailangan, alam po natin ano yung katotohanan. Kasi po pag hindi po natin alam ang katotohanan, naalala niyo po, balik lang po tayo sa Book of Genesis, sa unang mga tao sa balat ng lupa, si Adan at si Eva. Bakit po ba nadaya nung serpent, si Eve? Bakit po? Kasi di ba po, ang sinabihan ng Panginoong Jesus, ni God, tungkol dun sa Garden of Eden, na huwag niyong kakainin. Anything, sabi nga po ng Panginoong Jesus, pwede daw po nilang kainin except yung nandun sa gitna ng Garden of Eden na nagbibigay ng knowledge and wisdom. Basahin nga po natin. Sabi po dito sa Genesis, eto po sa Genesis, I think 2 po yan. Yan. Sabi po dito sa Genesis 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, therefore thou shalt surely die. So, sabi nga po ng Diyos dito, lahat daw po pwede nilang kainin except dun sa sa tree na may fruit daw po ng knowledge of good and evil. The tree of the knowledge of good and evil. So, ayun lang po, yung hindi pinapakain ng Diyos. Diba? Ni God. But the rest, pwede nilang kainin. Pero po, kanino daw po sinabi? Punta nga po tayo sa NLT. Sa verse 16, sabi po dito, But the Lord gave him this warning. Him. Pag sinabi pong him, sino yon? Si Adan. Di ba po? Si Adan. So kay Adan po binigay. Ngayon po, sino ang tinukso po nung serpent? Si Eve, di ba? Yung babae. Bakit? Kasi po, hindi narinig directly ni Eve yung sinabi ni God kay Adan. So, kumbaga, yung truth po kay Eve, hindi siya certain, hindi siya, kumbaga, sobrang linaw. Kumbaga, sa ano po ay, parang, oo, sinabi sa kanya ni Adan na ito yung sinabi ni God, pero po, hindi niya
totoong pinanghawakan. Kaya po nung dumating yung serpent, di ba po? Ano po nangyari? Ayan po sa sa chapter 3. Sabi po dito, now the serpent was ano po sabi dito? Subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto woman, ito po, ye hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Sa NLT po, did God really say? Sinabi ba talaga ni God? Alam niyo po, hanggang ngayon, ito po ang ginagamit ni Satanas. Kaya po minsan nagwe-wave ang ating pananampalataya kay Lord. Sinabi ba talaga ni Lord na hindi kanya pababayaan? Kaya po ano nangyayari sa atin? Natataranta na tayo, natatakot na tayo. Bakit po? Kasi in-entertain natin yung sinasabi ng kaaway. Talaga ba na bibigyan ka ni Lord ng good future? Tingnan mo nga yung sitwasyon mo. Talaga ba na sinabi ni Lord na yung mga promises niya sa'yo, baka naman para sa iba yun, hindi para sa'yo. Ayan po. Alam niyo po ba hanggang ngayon, ito po ang taktika ng kaaway. Na pag po pinakinggan natin, yung truth sa atin, pag hindi po ito founded, pwede din po tayo ma-shake. Pag ang foundation po natin ay hindi nakabaon talaga sa Panginoong Hesus, at dumating po si Satanas na sasabihin sa'yo, totoo ba na sinabi ng Diyos? Kaya po kailangan yung foundation po natin ay talaga pong nasa Panginoong Hesus. Amen? Our faith must be in our Lord Jesus Christ. Ayan po. Kumbaga, pinasadahan lang po natin ito. Sabi nga po, sa mga latay po ng Panginoong Hesus, tayo ay magaling na. Period. Wala na pong what if, paano kaya, sa tingin ko, dapat ganito muna, ganyan muna. No. Di ba po? Kung ano pong sinabi ng Diyos, it is final. Amen? Pag sinabi po ni Lord na magaling na tayo, nararamdaman pa man natin o hindi yung sakit, sinabi ni Lord magaling na tayo, magaling na tayo. Amen? Pag sinabi ni Lord na pinalaya niya na tayo, whom the Son sets free is free indeed, pinalaya na po tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, we must learn how to stand on the Word of God. Hindi po dun sa sarili lang natin na kaalaman o kaya po sarili natin na ideology or sa sarili nating pananaw. Hindi po dapat tayo doon nakatingin or hindi po dapat yun ang basihan natin. Our foundation should be the Word of God. Amen? Para po kung sakaling mag-sneak in si Satanas, katulad po ng ginawa niya kay Eva, at sabihin niya po sa atin na, totoo ba na sinabi ng Diyos sa'yo, ay hindi po tayo bibigay katulad ni Eve. Ano po? Na hindi tayo, ay oo nga, baka nga nagkamali lang si Lord, baka hindi para sa akin yun. Alam niyo po ba, segue lang po, ang doubt po is a sin. Bakit po? Pag po kasi nag-doubt tayo kay Lord, ibig sabihin, wala po yung complete trust natin sa Kanya. At pag po tayo ay nagkaroon ng doubt sa puso natin, ibig sabihin, we are agreeing with the enemy na mas totoo yung sinasabi ni Satan kaysa sa sinasabi po ni Lord. Kaya po this morning, if there are doubts sa puso natin tungkol po sa Panginoong Hesus, palitan po natin to ng buong pusong pagtitiwala, ng buong pusong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. That starting this day, we will not allow the enemy to take any truth. Kaya nga, alam niyo po, may isa po akong preacher na narinig. Sabi niya, warfare starts ang warfare daw po nag-start dahil may katotohanan. At ayaw po ng kaaway na paniwalaan natin yung katotohanan. Kaya po, nagkakaroon ng warfare. Kumbaga, parang
ano po, 'di ba? Parang katulad po nung kay Daniel. 'Di ba po nung prayer po si Daniel ng 21 days, 'di ba po? Nag-fasting din po sila. Sabi nga po ay yung angel po na pinadala ni God, si Gabriel, 'di ba po? Ay meron pong humarang sa kanya, yung angel of Persia na pinipigilan si yung angel na nanggaling sa Panginoon para ipadala yung kasagutan kay Daniel. So sa atin din po, nagkakaroon ng warfare kasi ayaw po ng kaaway na paniwalaan natin 100% yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin, hindi po ako exempted dito. Ako din po talagang, every now and then, talagang nilalabanan ko rin po yung mga negative thoughts, yung mga lies ng kaaway. Kasi po, lahat po tayo ay tao pa rin. Lahat tayo ay, kumbaga, ine-injectan ng kaaway. Ang tanong po, ito po ba ay nilalabanan natin with the truth of the Word of God or ine-entertain na natin? Hinahayaan natin na, kumbaga, pumasok na din sa atin pong sistema itong mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga po, ine-establish po natin muli yung truth dito. Amen? That ano po yung mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Next po, number 3, He redeemed us from the curse of the law and died for us. Amen? Sabi nga po, yung mga curse na dapat po ay para sa atin, kinuha na po ito ng Panginoon. Kaya po hindi na po natin pwedeng, kumbaga dapat hindi na po lalabas sa ating mga labi na, ay namatay yung nanay ko sa ganito, ay yung lola ko sa ganito, namatay yung nanay ko sa ganito, mamamatay din ako sa ganito. The curse is already cut. Sabi po sa Galatians 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on the tree. So, ang Panginoong Hesus po, inako niya lahat ng curse para sa atin. Kaya po ang katotohanan, dapat po tayo ay lumalakad sa ginawa po ng Panginoon para sa atin. Amen. At sabi nga po sa Romans 5 verse 8, but God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. So, ang Panginoong Hesus po ay namatay na para sa atin. Hindi pa nga po tayo pinanganganak sa mundong ito. Makasalanan pa po tayo. Binigay na po ng Panginoong Hesus yung buhay niya para sa atin. Amen. And sabi po sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him For our sake, He made Him who knew no sin to be sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So sabi nga po ang Panginoon na walang kasalanan ay naging kasalanan para daw po tayo ay maging, kumbaga karapat dapat po na humarap sa Diyos Ama. Amen? So, niredeem na po tayo ng Diyos. So, wala na pong curse. Yes, we still have to break. Kumbaga, kaya po pag diba, nagbe-break tayo ng mga curses because the power of God has already given to us, diba? Sabi nga po, we can trample snakes and scorpions, we can overcome the power of the enemy. May gagawin pa rin po tayo. Jesus done this for us, pero hindi po ibig sabihin, uupo na lang tayo, wala tayong gagawin. Mamaya po, kaya po parang pinasasadahan lang po natin ito. Meron po tayong bibigyan ng diin mamaya. Pangatlo po, He conquered sin and death. Kinonquered na po ng Panginoon ang sin at death para sa atin. Sabi po dito sa, ano nga po ito? Hala, hindi ko yata po nailagay. Kuya Henrik, pakihanap na nga lang kung ano verse ito. Pero sabi po dito, what am I saying, dear brothers and sisters, is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God. These dying bodies cannot inherit what will last forever. But let me reveal to you a wonderful secret. Sabi po dito. Ayan, 1 Corinthians po. Ay, ano ba yan? 15, ayan po. 50 verse 57. Nawala po kasi dito sa aking kopya. Sabi po dito, let me reveal to you a wonderful secret. Sabi po ni Paul, we will not all die,
But we will all be transformed. Ito po yung sinasabi na it will happen in a moment, in a blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. Ito po yung in a twinkle of an eye, sabi nga po, yung rapture of the church. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Dahil ito daw pong katawang lupa na to will not inherit the kingdom of God. Sino pong mag-i-inherit ng kingdom ng Diyos? Yung pong ating inner man, yung totoong tayo po. Amen? Yung nakatira lang po sa katawang lupa na ito. At sabi po dito, then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Mafulfill daw po itong sinabi dito na sabi po dito, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through, kanino daw po? Our Lord Jesus Christ. Amen? So dapat po, hindi po natin kinakatakutan ang kamatayan. Sino pa po dito ang takot mamatay? Dapat po, hindi po natin kinakatakutan ang kamatayan. Amen? Ang katotohanan po, na kung tayo po ay nasa Panginoon talaga, death is just an entrance to eternity. Amen? Ang death po ay, sabi nga po, hindi natin hawak ang ating buhay. Nito pong nakaraan, grabe po, sunod-sunod ang umuwi kay Lord sa Parañaque. Una po ay si Kuya Ed, yung asawa po ni Ate Lorna, yung atin pong tinatayuan ng church po dun sa, sa Parañaque. Sumunod po si Nanay Tess Monson. At nito lang pong nakaraan, may isa na naman po, si Nanay Yoli ba yun? Pero po siya ay nasa probinsya po. Sunod-sunod po na umuwi kay Lord. Nakakalungkot po dahil hindi na natin sila makikita physically. Pero isa pong katotohanan na kung ang Panginoong Hesus po talaga ay nasa puso nila, they just have entered eternity. Sabi ko nga po, nung ako po ay nag-share dun sa patay, nung wake service or funeral service po dun kay Nanay Tess Monson, sabi ko nga po, pag po may umuwi kay Lord, naghahalo po yung emosyon ko. Half of me, nalulungkot po ako dahil, kumbaga, hindi na po natin sila makikita, makakasama. And half of me po, naiinggit ako sa kanila. Bakit po? Kasi no more pain, no more suffering. Tapos nasa feeling na sila ni Lord. Sino po bang ayaw pumunta sa presence ni Lord? Sino po ba ayaw pumunta sa kay Lord, 'di ba? Sabi ko nga po nung umuwi po kay Lord si Ate Lainey, si Essie, talaga pong inggit ako sa kanila na Lord, buti pa sila nasa presence mo na. Tapos after pala po biglang nag-lockdown, COVID, o 'di ba? Sila, hindi na po nila na-experience yun. Tayo na-experience natin. Bawal lumabas. Di ba? Parang hindi ka pwedeng kung saan pumunta. Sila sa langit, nagsasaya na sila. Kumbaga, si Essie po, maring talagang laging sumasayaw para kay Lord sa heaven. Di ba? Kaya po, hindi dapat natin kinakatakutan ang kamatayan. Kasi po, na-conquer na ng Panginoon ang death. Kaya nga po sabi ng Panginoon, sabi po dito, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Kaya po sabi nga, but thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po, kumbaga, pag alam po natin itong isang katotohanan na to, hindi po tayo matatakot anuman po ang mangyari sa mga darating na araw. Amen? So, another thing po, ayan. Ayan, sabi po sa Hebrews 12, verse 1 and 2,
Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight of the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set for us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So sabi nga po, kumbaga tayo po na mga nandito pa, ay sabi nga po ay we are surrounded by so great cloud of witnesses. Yung mga nauna na po sa atin, mga kamag-anak po natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay, sila po yung tinatawag na great cloud of witnesses. Meron po akong sinusundan na isa pong kumbaga, woman of God po. Siya po ay binibigyan ng chance ni Lord na makarating po sa heaven. At minsan po, pinakita sa kanya ni Lord saan dumudungaw yung mga ito pong cloud of witnesses na to, yung mga nasa heaven na po, na nakikita nila tayo dito sa baba. Nakikita nila tayo dito. 'Di ba? When God allows them na yun nga po. Kaya kumbaga sabi nga po, let us lay aside every weight, the sin which so easily ensnares us. Mga kasalanan daw po na madaling kumbaga kumapit sa atin ay tanggalin daw po natin. Let us run with endurance the race that is set before us. Ayun nga po, kumbaga may race pa po tayo. Meron pa po tayong kailangan gawin. Kaya po nandito pa po tayo sa mundong ibabaw na to. Amen? Sabi nga po, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Panginoong Hesus po tayo tumingin. Amen? Sabi nga po, ang Panginoong Hesus ang ating the author and the finisher of our faith. Ang Panginoong Hesus po ang simula at ang wakas ng ating pananampalataya. Amen? So, and sabi nga po dito sa 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. So, let's remember po na if the fear is creeping in sa puso po natin, sa buhay natin, let's remind us that greater is Jesus who is in us than he that is in the world. Nung pong last Wednesday, kila Nanay Evie po tayo nag-midweek. Yan po, naalala ko po yung testimony ni Ate Jen na yun nga po yung nangyayari daw po nung nakaraan kay Daniel, doon po sa panganay nila, ay talaga pong medyo natatakot na daw po silang mag-asawa. Pero yun nga po, praise God, kasi na-overcome nila yon, di ba? Tayo din po, if there are fears na pumapasok po sa puso natin, natatakot tayo, nangangamba tayo, let's remind ourselves, greater is Jesus that who is in us than he that is in the world. Isang testimony lang po, bago po tayo pumunta dito sa next natin pag-uusapan. 2 or 3 weeks ago po pala, one morning po, talagang ang galing po talaga ni Lord. Talagang God knows what He is doing. Alam niyo po ba, nung umaga po na yon, nauna pong magising si Pastor Alvi. Usually po, maaga naman po talaga siya nagigising sa amin po. Pero minsan, nauuna po yung mga batang lumabas dun sa sala. Pero that moment po, si Pastor Alvi po yung unang lumabas. Nung nagkakape na daw po siya, parang may naaninaga siyang gumagalaw po dun sa may likod ng pinto namin. Pagkakita niya po, may ahas na hindi naman po ganun kalaki, parang manipis pa po siya pero mahaba. Kung ito pong 60 by 60 po ito, mas mahaba pa daw po sa isang tiles. Tapos po may lumagabog. Akala ko po na may pumasok na ipis, napatay niya or whatever, ganyan po. Nung po ay pumasok po si Pastor Alvi sa kwarto, sabi niya, halika dito, tulungan mo ako. Bumulong po siya, gano'n. Sabi ko, bakit? Sabi ko, parang nag-start na po akong kabahan. Kasi unusual na bubulong siya na gano'n na, halika dito, tulungan mo ako. Sabi niya pong gano'n sa akin, ay ko, bakit? Nung pagkasabi niya pong, may ahas daw po. Hala, naku talaga yung, grabe po yung kaba na, yung kabog po ng dibdib ko. Kasi po, sabi ko nga po, pag nga po, naalala ko nung elementary, pag po, di ba po, may mga field trips sa zoo, ganyan.
ayaw na ayaw ko po kahit nakikita ko lang yung pong mga ahas, yung mga pag gumagapang po, nakakakilabot po ba, di ba? Para po, tas yun nga, nung sabi ni Pastor Alvin, may ahas daw po dun sa sala, naku talaga man pong tas ako pa po yung kinuha niyang, tinawag niyang, tulungan ko siya. Sabi ko pong ganun, thank you ate. Tapos sabi po ni Pastor Alvin, yun nga, tulungan ko daw po siya, iangat daw namin yung upuan. Di ganun. Ako, Lord, tulungan niyo po kami. Talaga naman pong, talagang yung prayer ko. In short po, napatay naman po yung ahas. Tapos yun nga po, tinanong, parang pina-check din po namin, naman po siya, yung mga nangangain lang po ng daga. Na kasi po, before that po, si Bishop po, siya kasi Alvin, naalala niyo yung parang pinatag niyo yun dun sa kabila, di ba? Vin, nung after po nun, kinabukasan, yun nangyayari. Sabi ko nga, baka po nabulabog dun sa kabila at yun nga po, nakasuksok po dun sa may pinto po namin. Alam niyo po ba, the enemy is, although napatay na po yun, tapos na ha, every day, after po nun, napaparanoid po ako na, hand-check mo nga yung likod ng upuan. Parang ganun po lagi ako. Kasi po talaga nag-i-insert po ng takot ang kaaway sa puso ko na baka meron, mamaya meron na naman dyan, ganyan. Pero po talagang, that time po, nung na-realize ko na hindi pwede to, na parang niloloko na ako ng kaaway, na mayat-maya, parang na lang, napaparanoid na ako, na baka biglang may gumapang na naman. Ay talaga pong umupo po ako dun sa sala, tapos nag-start na po ako mag-pray na, the Lord said, the Word of God said, He has not given me the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. Lord, I cast out this fear sa buhay ko. Talaga pong dineclare ko. At yun nga po, sabi ko nga, Lord, let your walls of fire surround this place. Wala na pong ahas na papasok sa lugar na to. Nagdeklara na po ako na nagdeklara. At alam niyo po ba, praise be to God, pagkatapos po nun, talaga pong nawala po yung takot sa puso ko. And after po nun, yun nga po, kumbaga, hindi na po ako yung mayat-mayat, tingin ng tingin doon sa mga gilid-gilid. Naalis po siya sa akin kasi nga po, kumbaga, the enemy wants to, to steal. Yun nga po, pag yung takot sa atin. Pero sabi nga po, ito, katulad po itong verse na to, sinabi ko din po to, that greater is Jesus that is in me than he that is in the world. At yung mga ahas-ahas dyan, at wala na makakapasok dito sa bahay namin. In Jesus' name, talaga pong, nagdedeklara na po ako, and praise be to God. Yun nga po, kahapon naman daw po, isang araw ba yun, sabi po ni Alvi, bukas po, kasi may screen po kami doon, pero yung screen po na yung magnetic lang po, meron daw pong pusa na gustong pumasok, nandun po siya, tinitignan niya lang, hindi po makapasok kasi hindi po niya siguro pero sabi ko nga po, thank you Lord, kumbaga parang isang pinakita po sa akin ni Lord habang kinikwento ni Pastor Alvi yun na, kumbaga, naturally, hindi makapasok yung pusa, and even in the spirit, hindi na sila makakapasok kasi nga, may walls of fire pong nakasurround dun sa bahay namin dahil lagi ko po yung dinedeklara. Lagi po namin kino-confess yun. Kahit po mga bata po pag nagpe-pray sa gabi, dahil naririnig po nila sa akin, si Aziel po talagang, Lord, surround this place with your holy fire. Yung mga angels mo, padala mo po. Talagang, ayun din po yung confession, declaration ng mga bata. Kaya po, sabi nga po, let's learn to declare the Word of God. Amen? We stand on it. Hindi po sa takot na binibigay ng kaaway. At ito na po, dito na tayo papasok. As an overcomer, alam na po natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Actually, marami pa po. This is just an overview. Pero sabi nga po, ito po yung maging foundation po natin. At sabi nga po, as overcomers, what we should do, ano na po yung dapat nating gawin? Tayo po ba ay uupo lang? Tayo po ba ay mananatili lang na maniniwala na, Lord, natapos mo na para lahat sa akin. Thank you, Lord. So, maghihila-hilata na lang po tayo. Wala tayong gagawin. No. Meron po tayong gagawin if we are really an overcomer in Christ. Ito po, ang binigay ni Lord kanina po sa akin. Sabi niya, dito po sa 2 Timothy 2, verse 1 to 13, sabi po dito, tatlong bagay ay, ito po, una, sabi po dito, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kailangan daw po tayo ay maging matatag. Amen? Sa mundo pong ito, isang katotohanan, pag po tayo ay lalampa-lampa, pag tayo po ay puro takot, hindi po tayo
tatagal sa mundong ito. Parang katulad nga po nung anak po ni Kuya Kim, di ba? Because the fear, yun nga po, yung anxiety, yung depression, pinasok na siya. Ayun po ang nag-cause sa kanya para kitilin yung buhay niya. Kaya sabi nga po, kailangan nating maging matatag. Church, we have to wake up. Sa ayaw at sa gusto po natin, papunta na tayo sa panahon na time will come, pag wala po tayong tatak ng 666 ng Mark of the Beast, hindi tayo makakabili ng pagkain. Hindi tayo makaka-travel. Hindi tayo makakapagbenta. If we are not preparing ourselves now, mabubulaga po tayo isang araw. Hala, bakit hindi na tayo o baka, and even sabi nga po sa salita ng Diyos, marami daw pong mananampalataya ng Panginoon that they will get the mark of the beast. Kasi hindi na nga makakabili, hindi makakapagbenta, hindi ka makakapag-travel. Nagsisimula na po siya sa iba't ibang mga bansa. Yung national ID po, it's a one step going to that This is not fear, church. This is a preparation. If we're really reading the Word of God, ay papunta po talaga tayo dun. At ang target po i-open yung one world government is 2030. Ano na po ngayon? 2025. We only have 4 years to prepare. Ano pong gagawin natin? Let's start planting our own food. Kung makakapagpagawa po tayo ng deep well, nagbasa po ako kahapon Kasi may na-share po sa akin sa Ate Aileen, ako dito pala po sa Bacoor, hindi basta-basta pwede pong kumbaga dahil parang ang isang magpaano po ng deep well, dahil po, yun nga, kumbaga hindi daw po gano'n na yung water, ganyan. Pero sabi ko nga, Lord, dahil nagbigay ka, pinakita mo na sa vision kay Ate Aileen, may tubig dito, may tubig sa ganyan. By your favor and by your grace, Lord, bago kayo po magbibigay ng wisdom, makapagpatayo kami ng deep well. Ano pa po? 'Di ba? Kahit na meron po tayong sasakyan ngayon, meron tayong mga bahay, ganito, ganyan, time will come. Pag po hindi tayo nag-prepare, 'di ba? Kahit po may sasakyan ka, kung hindi ka naman makakabili ng gas, ano po mangyayari doon sa sasakyan natin? Naalala ko po noon, parang nagbibiroan po kami nila Ate Aileen na makabili na ng kabayo, ganyan. Kasi nga po, di ba, darating yung time na hindi ka makakabili ng gas, di ba? Unless na lang magpapatata ka ng 666. Nasa sayo na yun. Pero yun nga po, hindi dapat po natin to gawin. Dahil sabi po sa salita ng Diyos, ang lahat ng tatanggap ng mark of the beast, itatapon po ng Diyos sa, di ba? Sa lake of fire, and yung sulfur, yung talagang yung wrath ni God ay mararanasan nila. At ayaw po nating mangyayari yun. So sabi nga po ngayon pa lang, kung hindi po natin patatatagin ang ating pananampalataya, mga pagsubok pa lang, gegewang-gewang na po tayo. Paano pa po pag ang Antichrist lumabas na? Paano po pag present na ang one world government? Ang pagsubok pa nga lang po, nagba-back out na tayo. Hindi na tayo nagpapakita kay Lord. Hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Paano pa po? Pag the hard, yung totoong persecution will come. Alam niyo po ba sa China, di ba po, ilang pastors yun na kinulong? Pero may iba daw po na mga napalaya na, pero may mga naiwan pa po doon sa kulungan. Sa Nigeria, sabi ko po nung live po ba, nung tinig ng pag-asa is 50 po ba? 50,000 pala po, yung talagang mga namatay. Di ba? Nagsisimula na po. Kaya church, we have to wake up. Hindi po nagbibiro si Satanas na kunin niya ang mundong ito. Kaya po kung hindi po natin pinatatatag ang ating pananampalataya ngayon pa lang po,
ay hindi ko po alam kung anong mangyayari pag dumating ang punto na yon. Pero sabi nga po, hanggat may oras po, let's prepare. Amen? Let's ask wisdom. The Holy Spirit will give us wisdom. Alam ko po na hindi po aksidente kung bakit dati po nag-try si Bishop mag-alaga ng mga manok. Tapos po yun nga, si Bishop po, napakasipag po niyan, tanim ng tanim. At yun nga po, yung lupa po, sabi ko nga, I believe na yung mga steps po ni Bishop talagang ordered by the Lord. Yung nakuha po na lot dun sa sa Alaminos, Zambales pala po, I believe it's one preparation. Sa Mindoro po, ang mga, ano po nila, Pastora Vicky? Naghahanap po sila doon ng lupa na, yun nga po yung Goshen. Ibig sabihin, the land na pwede pong taniman, na kasi po, yun nga po, time will come. Kaya mga anak ko nga po, tinuturuan ko ng kumain po ng gulay. Kahit ayaw po nila ng gulay, pinapakain po namin ng gulay. Kasi po, time will come, kung hindi po sila kakain ng gulay, talagang magugutom sila. So, we have to prepare, church. Hindi po ito sa pananakot, pero ito po ay katotohanan na tayo po ay pupunta doon. Kaya po ngayon pa lang, ano po ang ginagawa natin? Kailangan po ay meron po tayong preparation. Sabi nga po, if we fail to prepare, we prepare to fail. Diba po? Kung hindi daw po tayo maghahanda, ay hinihahanda natin yung sarili natin para mag-fail tayo. Kaya po, sabi po dito ni Paul, di ba? Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Una po, kailangan nating maging matatag. Yung mga pagsubok po na dumadating sa atin, inaalaw po yan ni God para po maging matatag yung pananampalataya natin. Maaring hindi po galing kay Lord yung mga pagsubok, maaring galing po yan sa mga wrong decisions natin, mga maling parang naging steps natin dati. Pero the Lord allows that to happen kasi po may itinuturo siya sa atin and at the same time, He wants us to depend more on Him. Amen po? Na tayo po ay kumapit sa Kanya. Next, ito po. And the things that you have heard from me, sabi po ni Paul kay Timothy, among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Next, sabi po dito, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Next po, una po sabi, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Sunod po, endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sa ayon at sa gusto po natin, ang buhay pananampalataya po ay hindi hallelujah lang. Awit po yun. Hindi paghiga sa bed of roses. Ang pananampalataya po sa Panginoon, sabi nga po ay, we must endure hardship. Meron pong mga pagsubok, may mga suliranin, pero kailangan po mag-endure tayo. Di ba po sa mga runner, hindi, mamaya pa pala po yun, sa athlete yun. Pero sabi nga po, as a good soldier, yung mga soldiers po, di ba, bago sila isabak, grabe po ang training, di ba? Nakikita po natin minsan sa movie, o kaya po yung mga sa PMA, sino po nakarating na sa Baguio, di ba po, ang laki ng field sa Baguio na doon po nagte-training yung mga po natin, pumapasok po sa PMA. Hindi po basta-basta ang training kung gusto po natin yung mga nagiging sundalo po, di ba? Pinatatatag hindi lang ang kanilang physical, but also their mental, emotional. Sabi nga po, ayan po, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Yung mga pumapasok po as kahit nga po sa pagpupulis, di ba? Meron po akong nakita na ang ganda-ganda ng buhok niya, pero nagpulis po siya. Sa pag po nagpulis, di ba, automatic yun, magpapagupit ka ng boycott. Para pong kumbaga,
kahit na sabihin natin na pinahaba mo yung buhok mo for how many years, tapos lagi mong inaalagaan, pag in-enlist mo yung sarili mo sa pagiging pulis, whether you like it or not, gugupitan yung buhok mo. Di ba po? Pag pumasok ka sa pagiging soldier, whether you like it or not, isosurrender mo yung cellphone mo. Kasi, ang focus, even your private life, mawawala, kumbaga aalisin ka muna sa pamilya mo, aalisin ka muna sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Bakit po? Ang focus, kailangan matuto ka ng discipline, ng yung mga ituturo nila, di ba po? Yung isa sa well-known na ng mga soldiers, di ba? No retreat, no surrender. Kailangan po yun pumasok sa kumbaga pumasok sa sistema nila na ano man ang mangyayari, walang aatras, walang magsusurrender. Di ba po? Kumbaga sabi nga po, may hardship. Marami pong hardship sa mundong ibabaw na to. We should endure it. Amen? Hindi po dapat tayo bumigay. Hindi po dapat tayo mag-quit. Amen? Wala pong mag-quit kay Lord hanggang sa kanyang muling pagdating. So sabi nga po, lahat daw po ng mga nagpa-enlist, sabi nga po, ang pinaka-goal na is to please Him who enlisted Him. Sino po ba ang nag-enlist sa atin? Sino po ba ang nagsabi na, you have not chosen me, but I have chosen you? Sino po nagsabi nun? O sino po ang kailangan nating, sabi nga po, ay ma-please ang Panginoong Jesus. Amen? So, we have to endure hardship. Pag po may nararanasan tayo, mga kabataan, pag na-heartbroken ka, hindi dapat yun ang dahilan para tumigil ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pag may nangyari na hindi maganda, hindi po dapat yun ang dahilan para mag-stop tayo sa paglilingkod kay Lord. Amen? Sabi nga po, we should endure hardship. Isipin na po natin, ano yung hardship na pwede nating maranasan? Betrayal of others, betrayal of our loved ones, ano pa po? O maaaring sakit, karamdaman, ano pa po? Mga hardship, grabing pagsubok, di ba? Sa family, or ngayon po sa nation natin, ang daming pagsubok, ang daming suliranin. Lahat daw po ng hardship ay kailangan po nating i-endure. Amen? Kumbaga, ano po ba ang Tagalog na endurance? Tiisin. Ayan po. Kailangan po nating tiisin. Amen. Di ba parang pag nagkasugat ka po, naalala ko nun si Asiel, nung pong nagulungan po nung e-bike yung paa niya, ay grabe po talaga yung gas-gas na although hindi naman po ganun kalalim, pero grabe po yung sugat niya po sa paa. Nung pong nililinis na namin, grabe po iyak niya. Alam ko po, si Aziel po kasi hindi yan iiyak kung hindi po sobrang sakit. Pero that time po talagang yung iyak niya na talagang sumisigaw siya sa sobrang sakit. Sabi ko, anak, tiisin mo kung gusto mong gumaling yan. Minsan po ganun din tayo. Kailangan nating tiisin yung mga ginagawa ni Lord sa buhay natin kung gusto po nating gumaling tayo or malampasan natin yung mga bagay na atin pong kinakaharap. Amen? So, sabi nga po, sometimes God will remove yung mga old mindset or yung mga hindi po naka-inline sa Kanya. And next, sabi po dito, and also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Ayan po. So, next is, sabi nga po, we must be like athletes who competes according to the rules. So sabi nga po, 'di ba, ang mga athletics po or kunwari ang runner, 'di ba po, kumbaga naalala ko po yung yung shinare po ni Ate Jude Shabal. Naalala niyo po 'yon, 'di ba? Kasi nagtuturo po dati si Ate Jude sa SPED. Meron po siyang mga estudyante na yun nga po lumaban sa race. Di ba po, nakikita po natin sa mga sa running or sa race ng running, di ba po usually may mga lines po yun? Track, ano po?
Yung track and field, kumbaga meron kang line na dun ka lang dapat tatakbo. Kumbaga yung iba po nga po, nilalagyan pa ng number, di ba? Yung pong estudyante po ni Ate Jude, sabi niya po, ang bilis tumakbo. Nauna, makarating sa dulo. Kaya lang, na-disqualified kasi nawala siya sa linya niya. Naagaw niya yung linya nung kabila. So sabi nga po, kailangan sumusunod tayo sa rules. Saan po ba natin makikita ang rules ni Lord? Sa Kanya pong salita. Amen? May mga sinasabi po ang Diyos na hindi po natin pwedeng, kumbaga, sabi nga po, God is not mocked. Na hindi po natin pwedeng paikutin si Lord. Hindi natin siya pwedeng i-bribe o kaya, Lord, ginawa ko naman to, sige na, please. Gawin niyo na po to or ibigay niyo na tong blessing sa akin. Please, Lord, kasi naman, di ba, nagsaserve naman ako sa iyo, ganyan. No. Hindi po natin pwedeng i-bribe si Lord. Amen? If we are doing what pleases Him, mapiplease po siya sa buhay natin at ibibigay niya po kahit hindi natin hingin. Pero po, kung we are not doing kung ano yung nakakapag-please sa Kanya, kahit anong luhod, kahit anong luha, kahit anong pagmamakaawa po natin kay Lord, hindi po yun gagawin ni Lord sa atin. Minsan po, isang katotohanan, pray tayo ng pray, rebuke tayo ng rebuke, pero hindi naman po tayo nagbabago, hindi naman natin inaayos yung sarili natin. Di ba po? Kahit anong luhod, kahit anong prayer po natin, kung tayo po mismo, ang problema ay nasa sa atin, hindi natin inaayos yung mindset natin, hindi natin ina-align po yung kaisipan natin sa salita ng Diyos, hindi mangyayari kahit ano pong pinagpe-pray natin. We have to inline ourselves. May rules po ang Diyos. Meron po siyang law. Sabi nga po, walang makakapag-fulfill ng lahat ng law. Kaya nga po dumating si Jesus to fulfill the law. Pero it doesn't mean na babaliin na po natin yung law na finulfill ni Jesus. Kasi po, sabi nga sa salita ng Diyos, maraming tatawag sa Kanya na Lord, Lord. Ang sabi po ng Panginoon, away from me, you who do lawless. Kumbaga yung lawless things, yung mga hindi po kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So we have, katulad daw po ng athlete, kailangan mag-compete po tayo according to the rules. May guidelines. Sa buhay po natin na to, sabi nga po, if we want to succeed in this life, ano po sabi sa Joshua 1 verse 8? Meditate the word day and night. Di ba po? Ano po sabi doon? Tingnan nga po natin sa Joshua 1 verse 8 to 9. Yan, sabi po dito, excuse po, sorry. Sabi po dito, study this book of the law continually, meditate on it day and night, so you may be sure to obey all that is written in it. Only then you will succeed. Sabi po dito, kung gusto nating mag-succeed, ano daw po? Study this book of the law continually, meditate on it day and night. Hindi po natin ito ginagawa. Puro tayo Facebook, puro tayo TikTok, puro tayo social media, o kaya po Netflix, telenovela, balita, kung ano-ano pa, ang dami pong umaagaw na ating atensyon sa buong maghapon. Tapos gusto nating maging successful? Gusto nating mag-succeed? Naka-inline po ba yung ginagawa natin sa Word of God? Hanggang sa makakatulog na lang po tayo, bukas yung cellphone natin. Minsan po, nagpe-pray tayo ng taliwas sa ginagawa po natin sa buhay natin. Tapos magtataka tayo, Lord, ba't hindi ko nare-receive yung answer sa prayers ko? Kasi po, maaaring we want to receive God's blessing, pero po, taliwas naman po yung ginagawa natin.
Hindi natin binibigay yung para kay Lord, hindi tayo nagbibigay sa mga yung mga tao na nangangailangan, hindi po tayo nagiging blessing sa iba. Gusto natin i-bless tayo ni Lord, pero ayaw nating maging blessing sa iba. Pwede po ba yun? Ano po sabi sa salita ng Diyos? It is blessed to give than to receive. Di ba po? Kaya dapat alam natin salita ni Lord eh. Katulad po nun, sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, I pray wala naman po sa atin na tuwing Sunday lang tayo nagbubuklat ng Bible natin. O kaya po nagbabasa po ng Bible. Sabi po dito, day and night. Hello, church. Alam niyo po ba, isang katotohanan, dapat po maging mindset natin. Pag pupunta tayo sa church, it's not just for fellowship. It's not just for para po umawi tayo kay Lord, mag-serve tayo kay Lord. Yes, it's part. But being in a church or going to the church, dapat po isang mindset din natin, it's a training ground. Kumbaga, it's an equipping time. Pag po sinabing equipping, kumbaga tinuturuan tayo, parang sa school po, di ba? Na pag umuwi tayo, at yung mga natutunan po natin ay dinala natin, isinapuso po natin, gagawin po natin siya. Pero po pag ang mindset natin, pupunta ako sa church para makatulog ako. Pupunta ako sa church para, dahil may aircon, malamig. Pupunta ako sa church para makita ko si crush, para masabi ni bishop, ni pastor na umattend ako. Ay pag ganun po ang ating mga rason, ay tagilid po tayo. At for sure, talaga pong wala tayong marireceive. You will be the same person when you come in and when you go out. Pero po, pag ang mindset natin, pupunta ako sa church to receive what God wants me to be trained, kung mga ano po yung dapat baklasin sa isip ko, sa puso ko, yung mga old mindset, wrong mindset, Lord, gawin niyo po sa buhay ko and help me to follow, obey you. We will be a good soldier. We will be, sabi nga po, makakasama po tayo dun sa end time army na binibuild po ng Diyos. Hello, church. We have to stand as the true believer of Jesus. Hindi po as a Sunday goer believer. Amen? So sabi nga po, let's compete like an athlete according to the rules. May rules po. Hindi po basta-basta ang pagsunod sa Panginoon. Nung panahon po ng mga alagad, buhay po nila ang kapalit ng paglilingkod sa Diyos. Nakakalungkot po kasi dito minsan sa atin sa Pilipinas dahil nga po we're very open sa atin pong faith. Marami po, parang, yun nga, religious na lang. Masabi lang na nakapunta sa church, naka-attend, na dapat, naalala ko nga po noon may narinig po ako na dapat daw po 2 hours lang ang service kasi marami pang gagawin yung iba, marami pang pupuntahan. Parang sinabi mo, Lord, hanggang dito ka lang po may gagawin pa ako, may pupuntahan pa ako, ito pa yung ano ko. Palit na lang po kayo ng position ni Lord. Si Lord na lang yung uupo, ikaw na lang yung ginagawa ni Lord. Kasi minsan po, we're trying to box the Lord. We're trying to box the Holy Spirit. Tapos gusto natin siya maranasan. Lord, pour out your revival, pour out your Spirit. Sabi mo, Lord, in the last days, you will pour out your Spirit on all flesh. Pero hindi naman po tayo nagte-take time sa Kanya. Hindi tayo nag-worship sa Kanya sa bahay. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagpe-pray. Tapos gusto natin ng pouring out of His Spirit. Yung pong mga disciples na receive po nila ang outpouring of the Holy Spirit because they tarry in the presence of God. Biro nyo po, ilang days sila naghintay sa upper room. Walang uwian. Di ba, noong una po ay, ilan po ba? 500? Out of 500, ilan lang ang natira?
120. Yung iba umuwi na. Napagod na maghintay. Ay, hindi naman yata darating ang Holy Spirit. Uwi na nga tayo. Nakakagutom, nakakapagod. Ang daming rason. Ang daming murmur, ang daming ang daming mga, yun nga po, kanya-kanyang rason. Pero po, yung naghintay, yung 120 disciples, they received the outpouring of the Holy Spirit. Tayo rin po, if we really want God into our midst, in our hearts, in our lives, makakilos po talaga si Lord sa buhay natin, baka po may kailangan talaga tayong isurrender kay Lord. Na yung mga nag-hold sa atin, yung mga kabisihan po natin, I'm also talking to myself. Napaka-busy ko rin po na minsan talagang yung spirito ko po is really crying to the Lord. Kaya po alam nyo po, ang ginagawa ko, ang nagiging time of worship ko po kay Lord pag naguhugas ako ng pinggan. Kasi po yung mga bata nandun, may ginagawa, nanonood, or kung ano man pong ginagawa nila, ako po mag-isa lang dun sa may lababo. That is the very time na nag-worship ako kay Lord. Dun po yung time na talagang pinupour out ko po yung puso ko sa Kanya. Para po hindi ko maging excuse na, Lord, wala po akong time, ako parang, Lord, napakarami kong ginagawa. Sabi nga po, di ba, yung kasabihan nating mga Pilipino, ano po yun? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming. Kaya po minsan, pag po may mga lagi pong nag-e-excuse, nagdadahilan, kami po minsan ni Henrik nag-uusap, hindi na namin tinatap. Okay, kung sige lang, maraming gagamitin si Lord na iba. Kasi minsan po, nakakaano yung puro excuses, puro, pag may, parang kumbaga hindi ginagrab yung opportunity na sa Panginoon, laging puro excuses, puro okay po kung ganyan ang nyo, it's okay, may gagamitin si Lord na iba. Pero sabi nga po, again, like an athlete, di ba po, ang athlete, si Manny Pacquiao, di ba po, hindi siya naging world record champion sa boxing kung hindi po siya naging discipline sa katawan niya. Sumusunod sa coach niya. Di ba po? Yung disiplina lang po natin, every day, di ba po, sa pagbabasa ng Word of God, sa pakikinig. Ngayon nga po, napaka-bless po natin eh. Alam niyo po ba, mga Jew, during that time, they have to memorize the Word of God. Bata pa lang po, tinuturuan ng mga Jew na i-memorize po yung Genesis to Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the Pentateuch. Pinapamemorize po yun. Gaano po kakapal yun? Tingnan niyo po sa mga Bible nyo. Tayo nga po minsan isang verse lang wala na, nalimutan na. Tingnan niyo po, gaano kakapal. Sa Bible ko po. Ganito po kakapal ang pinapamemorize sa mga Jew. Bata pa lang po. At alam niyo po, meron silang parang tali na parang kada hindi ko alam kung kada verse ba yun, kada isang chapter, parang iniikot nila yun sa kamay nila na parang for them to memorize. Every day, they're doing it. Sabi nga po, kailangan po maging seryoso tayo sa ating relasyon kay Lord. Dahil po si Lord, seryoso siya nung ibinigay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Seryoso po si Lord nung namatay siya, na inako niya po yung ating mga kasalanan. Seryoso po si Lord na, sabi nga po, ano po yung mga ginawa niya para sa atin? He took our infirmities, our sickness, lahat po yun. Seryoso si Lord. Tapos tayo po, joke lang natin si Lord. Parang unfair po yun, no? Diba? Church, hello. At sabi po dito, last po, the hardworking farmers must be first to partake of the crops. Yan. Hardworking farmers. Di ba po,
Pag sinabing hardworking, talaga pong init, ulan, di ba po, mga farmers natin, nagtatanim sila. Tayo po, pag po wala na tayo, can we still plant our seed? Can we still give to the Lord what is due to Him? Hindi lang po ito in finances. Sabi nga po, kaya pa po ba nating magtanim ng kabutihan sa kapwa po natin? Kaya pa rin po ba natin na magtanim ng mercy, ng grace? Sa iba po, gusto natin makatanggap tayo ng grace from other people. Pero tayo po, are we giving grace to them? Diba po? Sabi nga po, what we sow is what we reap. Hindi lang po ito in terms of finances. Even in mabuting kapwa, wag na po tayo lumabas sa loob na lang po ng tahanan. Naalala ko po lang yun nga po yung sa pagpanaw po ni Eman at Chensa. Sabi nga po, minsan, we're trying to reach out other people, pero yung mga nasa loob po ng tahanan, na-reach out po ba natin? Can we ask them if they are still okay? O baka po pala nagbabattle na sila kumbaga inside sa pagkakaroon ng anxiety, ng depression. Biro niyo po, tas yun nga, hindi alam. Nakakalungkot pa na napanood niyo po yung interview niya kay Tony Gonzaga. Diba po? Biro niyo po, yung life niya nung bata siya, grabe yung pag-abuse nung yaya niya sa kanya, to the point hindi alam ng magulang niya. Na sinasampal pala po siya pag yung gumagalaw daw po siya sa gabi. Akala niya normal lang yun. Sinasabihan daw po siya ng masasakit na mga salita. Pinanonood siya ng pornography nung yaya niya. Na hindi po alam nung magulang niya. At because of those, yung mga trauma niya nung bata siya, dala-dala niya po yun hanggang sa nagkaedad siya. At to the point na, yun nga po, talagang yung self-doubt niya na, hindi niya gano'n na mahal yung sarili niya. Kasi po, she's trying to prove herself na, may story pa po siya na parang, yung isang kaibigan niya, hiningan po siya ng photo na una daw gusto naked siya, pero ang binigay niya yata parang undis lang daw po siya. Unknowingly, yung kaibigan niya na yon, finorward dun sa isang kaibigan niya, nalaman niya na lang po na yung photo daw pala po niya, parang nasa group chat ng 50 na lalaki at sinabihan siya na you are whore, you are, yun nga, na malandi daw po siya, ganito siya, ganyan siya. Hanggang sinabi niya na sa sarili niya na, okay, ganyan pala tingin niyo sa akin, I'll do it. Di ba po, na parang nakakalungkot in that age, na parang dapat alam ng magulang niya kung ano yung nangyayari sa kanya, pero po hindi nila alam. Sometimes sa atin din po, di ba, kumbaga parang sabi nga po, we're trying to reach out other people, pero minsan po ba nakakamusta po natin yung mga mahal natin sa buhay? Amen? Let's be careful, kumbaga let's care for them. Planting seed din po yun. Alam niyo po ba, isa pong natutunan ko na tinuro po sa akin ni Lord, hanggat kaya ko po, I'll try my best to help others. Kasi po, ito yung pananaw ko. Darating sa punto na ako rin ang mangangailangan. Hindi man siya yung magbalik sa akin noon, but Lord, I'm planting that good works. Dahil sabi naman po ng Panginoon, di ba? Let's do good works so that the Heavenly Father will be glorified. Alam niyo po, naalala ko dati, nung pong nung pong nag-aaral po ako sa Bible School, may time po noon na namin ay sa Ilocos Norte.
Sa Sarat. Sarat nga po ba yun? Basta po sa Ilocos Norte. Meron po akong kaibigan na pinatuloy niya po ako sa tahanan nila. Ano rin po, pastor's kid din po siya. At ninang po siya ni Asher dahil nga po naging kaibigan ko. Ano po, pinatuloy niya po ako doon nga. Sabi niya, ate, dito ka na magstay sa amin. E di yan nga po, nagstay ako sa kanila. Parang after po ng bago po yung flight ko, pabalik dito. Tapos po, dumating naman po sa point na yung ate niya, ay asawa ng ate niya po, pupunta sa ibang bansa. Parang kailangan po yata, dahil nga po Ilocos pa, so babiyahe po sila, kailangan nila magstay ng one night dito. Tapos tsaka pa po flight nung kapatid. Sabi ko po sa kanya, yun nga, sinabi ko po kila mama noon, kila papa, na kung pwede dyan po sila matulog sa bahay. Kasi parang nasa Thailand po yata kami noon. Tapos, kumbaga parang, that time po, naalala ko, kumbaga, nag-seed siya sa akin ng mabuting puso nung nasa Ilocos po ako. At sabi ko nga po, kaya po, kahit nasa Thailand kami, yun nga, pinakuusapan ko po sila, Papa, na yun nga, kung pwedeng dyan sila sa bahay at inihatid pa po sila ni Papa sa airport. Kumbaga, nakales pa sila. Di ba? Minsan, kumbaga, giving good works or good heart sa ibang tao, kasama po siya dun sa sinabi ng Panginoon that what you sow is what you reap. Amen? Hindi po ito laging puro finances lang. Kung kaya naman po nating mag-abot ng tulong sa ating kapwa, di ba po? Let's do it. Di ba sabi nga rin po sa Bible, kung daw pong may pumunta sa ating tahanan at humihingi ng pagkain or tubig or balabal, at sinabi lang daw po natin na pagpalain ka ng Diyos, pero meron ka, hindi mo naman binigay, di ba? Ano daw po yung profit nun sa atin? So if we can do, sabi nga po is, hardworking farmers, katulad po ng hardworking farmers, na kung ano yung pwede niyang itanim. Di ba? At sabi nga po, alam niyo po ba yung mga veteranong farmers, alam po nila kung ano yung good seed sa mga ordinary seed lang, yung best seed. At yung mga best po na seed na yon, hindi po nila kinakain. Tinatabi nila yon at itinatanim nila. Bakit po? Dahil magbubunga siya, mas dadami siya. So, ganun din po sa atin. If we can give our best, di ba po, offering to the Lord or best na paggawa ng mabuti sa ating kapwa, then let's do it. Amen? Because surely, sabi nga po dito, hardworking farmers must be first to partake of the crops. Pag po ito'y namunga na, may aanihin po tayo for sure. Amen? Amen, church? Malapit na po tayo. At sabi po dito, consider what I say, and may the Lord give you understanding in all these things. Sabi po sa verse 8, remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not chained. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying. Sabi po dito, if we die with Him, we shall also live with Him. Amen? Pag daw po tayo ay namatay para kay Kristo, sabi nga po, we will live with Him. If we endure, we shall reign with Him. Kaya nga po sabi po sa salita ng Diyos, he who endure until the end shall be saved. Kaya po sabi mo sa katabi mo, hanggang wakas, hanggang dulo. Amen? Walang iwanan. Okay po. Sabi nga po dito, let's continue. Ito po, if we deny Him, ayan, pag daw po i-deny natin si Jesus, He will also deny us. Kanino po tayo i-deny ni Jesus? Sa Diyos Ama. At ayun po ang sobrang nakakalungkot. Diba? Pag po dinay daw po natin si Jesus, He will deny us also to the Father. At sabi nga po, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. So,
Ito po ang ating conclusion, John 16:33. These things I have spoken to you, that in me, sabi po ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito, that in me you may have peace. Sa Panginoong Hesus daw po ay magkaroon tayo ng kapayapaan. In the world, you will have tribulation. Sa mundo pong ito, may tribulation talaga. May pasakit, may, kumbaga, kahirapan, may kakulangan. But be of good cheer. Sabihin nga po natin, be of good cheer. Sabi po ng Panginoong Hesus, I have overcome the world. Amen? So sabihin nga po natin muli, be of good cheer, Jesus has overcome the world. 1, 2, 3. Be of good cheer, Jesus has overcome the world. Amen. Kaya po pag sa tingin po natin ay nahihirapan tayo, gumagewang-gewang na pananampalataya po natin, ano po yung binasa natin kanina? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po. Sa Panginoong Hesus po dapat ang foundation ng ating pananampalataya at katulad po ng mga pinag-aralan natin sa 2 Timothy 2 verse 1 to 13, maging matatag daw po tayo, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Sabi nga po, endure hardship as a good soldier, compete as an athlete according to the rules, and be like a hardworking farmer. So we can partake the crops. Amen po. So, purihin pong Panginoon, ngayong umaga pong ito, I pray, binaklas po ni Lord yung mga maling kaisipan natin. Kumbaga, we align ourselves to the Word of God. Amen? Let His kingdom come, let His will be done sa buhay po ng bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon pong ito na Lord, tunay nga na alam ko pong inihahanda mo ang bawat isa sa amin. Na Lord, hindi lang sa salita kami maging overcomer, but Lord, maging totoo ito sa buhay po ng bawat isa that in every day of our lives, we will be an overcomer, O God. We will overcome, Lord, lahat ng bagay, Panginoon, sa mundong ito because you have overcome the world. Kayo po, Panginoon, ang aming sandigan, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming kagalakan. Lord, we will always focus on you, Jesus, the author and the finisher of our faith. At alam po namin, Panginoon, na Lord, hindi niyo po kami pababayaan at iiwan. Salamat, Panginoon, ang mga salita mo'y maging buhay sa puso po ng bawat isa, O God. Na Lord, yes, O God, patuloy niyo po kaming patatagin. Lord, i-align sa kalooban mo at plano mo sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga kapatid at magulang ko na nakasama ko ngayon, maging sa mga nakasama po namin sa live streaming. Lord, release forth your blessing, your favor, your protection, provision, O God. Goodness, love, mercy, O God, will follow us all the days of our lives. Father, we thank you for today. We honor you, we love you, we praise you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise the Lord po. Amen. Good morning po. Kagabi po, bigla na lang akong sinabihan ni Pastora Chic na ako daw ang sa tithes and offering. Actually, wala akong nahanda or na-prepare na sasabihin. Pero yun nga po, for the past weeks po kasi, yung mga napapanood ko lagi sa Facebook or yung sa mga videos is about dun sa mga Bible stories. Kung iba-ibang Bible stories po yung mga napapanood ko, like mga story ni Joseph, story ni Solomon, story ni David. Iba-ibang ano po, lalo ngayon, di ba, trending ngayon yung The Chosen po, yung kay Jesus. Yung story ni Jesus, trending po yun ngayon na puro clips ng mga dun sa videos, may mga, basta lumalabas po yun po yung mga napapanood ko. And yun nga po, nung sinabi no kagabi na ako daw ang sa tithes and offering ngayon, hindi ko alam kung ano yung mai-share ko, pero ang inano lang po sa akin ni Lord kagabi is yung about sa story ni Joseph the Dreamer. So kung alam naman po natin yung story ni Joseph, di ba? Na-appoint siya as governor when times na-interpret niya yung dreams ni Pharaoh, di ba? So sa daming
mga elders or mga magician na tauhan ni Pharaoh, walang maka-interpret po nung dream niya. Si Joseph lang po yung nakapag-interpret no, na sinabi po niya doon na magkakaroon ng 7 years of plenty and 7 years of famine. So kung makikita po natin, nung inappoint na po siya as governor ng Pharaoh, so yun nga po, nung sinabi niya doon na yung sa dream ni Pharaoh is about 7 years of plenty, na kailangan nilang, in 7 years ng plenty na yon, kailangan po nilang mag-imbak or mag-prepare, mag-ipon ng mga harvest nila ng grains. Nasabi po doon ni Joseph na yung buong Egypt, in every harvest po nila, kailangan nilang, kumbaga sa tithe, kailangan nilang magbigay ng 5th of their harvest. Ang tithe po kasi 10%, pero yung sa ano po nun is 5th of their harvest. So, in every harvest po nung 7 years ng plenty na yon, kailangan lagi nila kumbaga, yun yung tithe nila, parang ganon, na kailangan nilang ipunin in those 7 years of plenty. So, isa rin pong nakita ko doon, yung parang sinabi po nung sinabi yun ni Joseph kay Pharaoh, sabi po ni Pharaoh doon is, it's impossible kasi how can you store yung 7 years ng grains for 7 years of, yung mga grains na i-store ng 7 years. Kasi di ba magkakaroon po ng 7 years of famine, yung tagtuyot or walang kita, parang ganon. So, doon ko rin po nakita yung miracle ng Panginoon or yung kung paano binigyan ng wisdom ng Lord si Joseph, paano nila i-store yung mga grains na in 7 years. Kasi alam naman po natin, di ba, na ang mga pagkain nasisira yan within a month lang or 1 week, 2 weeks, masisira na po ang pagkain kapag hindi siya naka-store properly, di ba? Yung mga gulay, yung mga fruits, yung grains or yung bigas natin, parang siguro matagal na yung 6 months po na pwede pa rin siyang anuin. Pero yun po, kung makita natin, 7 years po yun na yung inimbak nila for 7 years of plenty, gagamitin nila yun in 7 years of famine. So, parang sobrang imposible po siya, pero sa Panginoon walang imposible po. Na in times of famine, talagang the Lord will provide yung kung ano man po yung pangailangan natin. So, same true with us po na yung pagbibigay po natin ng tithes and offerings sa Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan sa Kanya kasi sa atin pong mga kapag nakakaranas naman po tayo in times na kakulangan or wala tayo, doon po natin mararanasan yung miracle ng Lord na siya yung magpo-provide yung pangailangan natin, di ba? So, ako, may mga narinig na po akong ibang testimony sa atin na, yun nga po, na wala naman tayong ganong karaming pera pero in times of need, nararanasan natin yung miracle ng Panginoon, di ba? And isa ko rin pong gustong i-share, yun nga po, yung napanood ko na yung sa 5 fish and 5 loaves of bread and 2 fish, di ba? So yung miracle po ng Panginoon doon, na kasi pag nakikita natin or nabivisualize natin yung Word of God, like for example po sa mga movies, parang mas nagkakaroon po siya ng buhay doon sa napapanood po natin. So yun nga po, yung napanood ko lang, although hindi man po siya yung exact doon sa pero makita ko po doon yung miracle ng Panginoon. Kasi di ba, yung multitude of yung tao po doon, almost 5,000 po yung pinakain ng Panginoon doon with 5 loaves of bread and 2 fish. So ang nangyari po kasi doon sa movie na yon, parang pinakuha ni Jesus yung mga disciple niya ng basket, empty basket. And then pag-gather po nila noon, pinag-pray lang ni Jesus yung bread and fish. And then nagkaroon na ng miracle na napuno na yung mga basket ng fish and breads, di ba? So kung makikita po natin, walang limit sa Panginoon kung ano yung kaya niyang gawin. Kumbaga, sa mundo parang titingnan natin siya as magic, pero sa Panginoon is a miracle talaga. So sa buhay din po natin na wag po tayong mag-doubt or wag tayong magdalawang isip na hindi kayang gawin ng Panginoon yung kaya niyang gawin para sa atin. Kasi
tayo pong mga tao, nalilimitahan tayo sa nakita natin, sa sitwasyon natin. Pero ang Panginoon, yung miracle na kaya niyang gawin is kumbaga, it's beyond our thinking na talagang kapag yung pananampalataya natin sa Panginoon is nandun, mararanasan natin po yung miracle natin sa Kanya. So, prepare po natin yung mga tithes and offering po natin and pag-pray po natin. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for your word, O God, na na-receive po namin ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa bawat tithes and offering na ipagkakaloob namin sa inyo, O God. And Lord, we pray, O God, na in times of our needs, Panginoon, O God, you are our present help, Panginoon. And Lord, thank you, Lord, for your miracles, for your favors, for your blessing, Panginoon, for your provision, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na ikaw, Lord, ang nagpo-provide, Lord, na lahat ng aming pangailangan namin, O God. Financially, O God, physically, mentally, emotionally, spiritually, Panginoon, O God. Na Lord, lahat ng ito, Panginoon, O God, lang gagaling sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa sa amin. And Lord, kayo lang, Panginoon, na mag-glorify, Panginoon, through our giving, O God. Lord, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph.
Amen. Announcement po tayo. Yan. After the service po, stay po yung mga leaders and workers. Magkakaroon po tayo ng meeting. And next week po, ang ating first week na po ng November. Ang bilis po, November na po next week. So, makakasama po natin yung ating mga satellite churches. And ayan po, this week po, yung ating home midweek service, ang schedule po is sa bahay po ni Sister Jen. Sa October 29 po yan. So, we invite po yung mga available po para sa home midweek service. And yung mga, pwede rin po magpa-schedule pa po yung mga ibang houses po kung available po for Bible study. And ito po ang ating Speak Live Season 3. Makakasama po natin bukas po yan ng 7 p.m. si Pastor Gab Cruzada. Sa ating Facebook page po yan. Live po yan ng 7 p.m. And ito po yung ating mga upcoming events. So this coming October 30 to 31, meron pong Youth Joint Fellowship sa may Jesus Be Lifted Up Zambales po yan gaganapin. So ito po yung ating team, Step into Purpose, Walk Boldly in Your Calling. And yung ating Worship, Word, and Prayer Night, this coming October 31 din po yan, 8 p.m. to 12 midnight. So, invite din po lahat po ng available po sa October 31. And last but not the least, wag po natin kalimutan mag-like, subscribe, and follow po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook and YouTube po, ang pangalan po is Jesus Be Lifted Up Church, and sa Instagram naman po is JBLU_church. So, yun lamang po. Sige po, tayo po yung muling tumayo. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. We will sing To God Be the Glory. To God be the glory. To God be the glory. The glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God the glory for the things He has done. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pagsama mo sa amin. Marami pong salamat sa katugumpayan ng gawaing ito, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming naitaas. At marami din pong salamat, Lord God, sa mensahe mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, napakabuti mo sa amin dahil tinubos mo na ang aming mga kasalanan, Panginoon. Maging sa aming kalungkutan, maging sa aming mga pinagdaraanan. Salamat, Panginoon, dahil alam namin kasama ka namin. Marami pong salamat, Lord God, dahil alam namin, Lord God, na hindi mo kami pababayaan at lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na lagi ka naming hanapin, saliksikin, Panginoon. Lagi mong ipaalala sa aming mga puso, Panginoon, na Ikaw lamang ang kailangan namin at wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat sapagkat hindi pa man namin hinihingi, binibigay mo na, Panginoon. Salamat sa proteksyon sa araw-araw, sa mga darating na araw, Panginoon. Hinihingi namin ng iyong proteksyon at gabay. Muli mo kaming ingatan sa mga susunod na araw namin mga buhay. Marami pong salamat sa umagang ito, maging sa naghayag ng iyong mga salita. Bigyan mo po siya ng, dagdagan mo po ang kanyang talino, Panginoon, makapagpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. At
Ibalik mo po ang lakas na nawala sa kanyang pag-aaral, Panginoon, ng iyong banal na salita. Marami pong salamat sa umagang ito. Muli po namin ibinabalik ang pinakamataas, pinakamabuti at pinakamarangal na pananampalataya at na para sa iyo lamang, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, in Jesus' name. Amen.